Sa video na to guys, pag-uusapan natin yung mga money making skills na pwede mong aralin as a student. Ngayon nag-aaral ka, high school man yan or college. Guys, lahat ng to libre. Makikita lang to guys sa YouTube at sa internet. Promise. And by the end of this video guys, magkakaroon ka ng clarity kung ano yung gagawin mo on your free time sa college. So ito na nga, here are money making skills that you can learn for free as a student. Number one, guys, learn a foreign language. If you scroll through mga job postings online, guys, especially sa BPO companies, guys, pumapatak ng 80,000 entry-level job, yung mga Spanish bilingual, yung mga Korean bilinguals, Japanese, Brazilian, Portuguese speakers. Na mga Pinoy ha, so Filipinos who can speak Japanese, Chinese, Dutch, or whatever man yan, French. Guys, pumapatak yung sahod nila ng 80K pataas. Depende pa yan. If may experience ka, minsan pumapatak ng 100,000 pataas. Ganon. Ganon guys, kalaki yung bigayan if you know a certain language. Especially yung mga high-demand languages like Japanese, Koreans, Chinese, French, and Portuguese, tsaka Spanish. So ayun guys, if you love K-drama, if you love Japanese anime, if you love Spanish telenovelas, girl, this is your chance na aralin yung language nila at saka yung kultura nila. Lahat ng mga videos na yan guys, yung mga tutorials ngayon sa YouTube, bumaba guys, ang dami-daming tutorials on how to learn Japanese, on how to learn Chinese, ganon. So ang puhunan mo na lang talaga is time and your willingness to study the language. At ang maganda guys, if you like the culture, especially if K-drama fanatic ka, mahilig ka sa mga Koreano, then it's not gonna be mahirap kasi you're motivated. So guys, trust me, kung gusto mo malaman for yourself, maghanap ka ng mga bilingual jobs in the Philippines, tingnan mo yung mga sahod nila, ang lalaki. At ang iba, tahimik lang yan kasi ginigatekeep nila, charot. Pero yun, learn a foreign language and trust me, if ayaw mo i-pursue yung course mo, then you can go sa BPO and earn 80,000. Imagine, 80,000 yung ma-earn mo. Okay? So learn a freaking language. Learn a foreign language. Number 2 skill, guys, is to learn how to use artificial intelligence. Yes, ginagamit na natin yung AI sa pang-araw-araw natin kahit sa school, di ba? Huwag na tayo magpaka-ipokrito. AI is a tool, hindi siya replacement for learning. Tandaan mo yan, ha? And dahil ginagamit guys ang AI sa business, sa school, sa kung anek-anek pang parts ng life natin, kahit nga sa therapy, ginagamit talaga siya guys kasi sobrang bilis ni AI, efficient siya, tsaka cost-effective siya. At lahat ng mga businesses guys, they are using AI para mapabilis yung mga processes nila, mapapabilis yung mga information na dinedeliver nila, ganito, ganyan, para essentially maging convenient yung buhay nila. So, tandaan mo din, yung mga business owners na yan, wala na silang time na yan na aralin yung AI na yan kasi mga busy yan sila guys. May mga meeting sila at nag-iisip sila ng mga bagong products. So, ikaw, bilang isang magaling sa AI guys, i-hire ka na lang nila to help with their business. Ganon. So, kung magaling ka sa AI, then business owners will seek you. I-hire ka nila to help their businesses. 'Di ba? At babayaran ka nila ng sahod. So, makaka-earn ka ng money. So, dapat magaling ka mag-prompt engineer, magaling ka mag-manipulate ng AI para at least mapakinabangan ka ng mga business owners. So, that's how you earn the money at very lucrative siya, guys. Maraming business owners ang naghahanap ng mga magagaling sa AI. So, number 2, learn how to use AI properly. Number 3, guys, bias ko to kasi ito yung ginagawa ko ngayon, is to learn how to create content. Guys, content creation literally changed my life. Maraming nagbago sa buhay ko because I discovered na magaling pala ako sa ganito. Pagsasalita, pagdi-deliver ng mga ideas ko. Online content creation, guys, ito na talaga yung key ngayon. Ito na yung normal sa generation natin. Kasi lahat ng mga tao gumagawa na ng reels, gumagawa na ng mga tutorial videos, gumagawa na ng mga funny memes, ganito, ganyan. Creating content is actually our new normal. And I know some of you all doesn't want, Kuya, ayoko talaga mag-create content kasi ayoko magpakita yung face ko, ganito, ganyan, nahihiya ako, kuya. That's okay. You can actually learn how to create content. Tapos, gagamitin mo siya as sales pitch or hey, business owner, magaling ako mag-create content, bayaran mo ako, gagawan kita ng content. Ganon. So you can use your knowledge in social media. Nakikita niyo yun guys, yung mga nom-nom restaurant.
Yan yung favorite na page ko talaga, guys. Di ba ang funny nila? Like, gumagawa sila ng mga memes, ng mga skits, ganito, ganyan. Kasi guys, ngayon sa social media, hindi na pa seryosohan, guys. Pa-funny-funny na lang. So, magagamit mo yung pagiging funny mo. Magagamit mo yan as a way of developing other people's businesses para makita ng ibang tao, matutuwa sila, ganito, ganyan. So, yung maraming businesses ngayon, guys, gumagawa sila ng content. At tandaan mo, yung mga business owners na yan, minsan wala na silang oras. So, kailangan nila ng tao na gagawa ng content for them. And that actually is makakatulong sa'yo. So, make content, guys. That is the biggest, ngayon, money-making skill. Number 4, related siya sa content creation, learn how to make videos. Again, kung hindi mo gusto na yung sarili mo ipapakita mo online, you can use your skill para i-develop yung mga businesses ng ibang tao. Like for example, gumagawa ako ng mga YouTube videos. You can actually like ask someone, "Hoy, baka gusto mo gawan kita ng mga videos, ganito, ganyan." So, you can use your editing skills kung magaling ka sa mga video editing. Guys, kasi nga, content creation is king. Ito na yung new normal natin. So, yung pagiging magaling mo as a video editor, kung mga funny video editor ka, ganito, ganyan, magagamit mo talaga yan as a money-making skill. If hindi mo gusto yung sarili mo, di ba? So you can always use that skill for someone else's at babayaran ka nila. That's what makes it high-paying. Number 5, related siya again sa social media, learn social media marketing. Again, yung mga businesses, guys, yung mga business owners, nagtathrive sila sa social media. Social media ngayon is one of the biggest and the safest, fastest din na tool para ma-promote yung mga businesses mo. And yung mga business owners na yan, they need someone na magaling sa social media. Yung marunong gumawa ng mga captions, ng mga posts, ng mga photos, ng mga videos, ng mga trends, ganito, ganyan. So, yung knowledge mo sa social media marketing, magagamit mo yan para mag-sell ng mga products nila, mga services, ganito, ganyan. So guys, don't worry, maraming mga businesses ngayon ang nagbo-boom. Maraming businesses ngayon ang ginagawa every day, every year. So, hindi ka mawawala ng kliyente if ever. And social media, guys, is one of the biggest tools na kailangan ng mga businesses. And they need someone na magaling sa marketing. No? Magaling mag-sale. Magaling mag-business. Magaling magbenta. Number 6 na skill, no? Kung magaling ka magsulat, you can learn persuasive writing. Ano ba tong persuasive writing na to? Sa pangalan niya pa lang, guys, persuasion, persuasive, magaling ka mang-engganyo. Guys, if you look around you, mga billboards, posters, lahat naman nakikita natin sa TV, sa TikTok, sa Facebook, lahat ng yan, guys, may element of persuasion. No? Pinipili tayo na bumili, pinipili tayo mag-subscribe, kagaya nito, please subscribe to my channel, diba? Gumagamit ako ng persuasion power. So, lahat ng yan, guys, it's a skill of persuasion. And isa sa mga skill ng writing of persuasion is copywriting. Ito yung nag-i-email copywriting ka or nagsusulat ka ng mga words doon sa billboards or yung mga logo-logo like just do it. Copywriting yan. Example, may mga element yan of marketing, ganito, ganyan. So, learn how to persuasive writing. Learn how to make persuasive writing. I-research mo yan ay yung persuasive writing, paano magiging persuasive yung writing ko, ganon. Kasi it's an art, guys, and it's also a skill na pwede mong matututunan. At yung kailangan mo lang is tiyaga at maghanap ka ng mga videos at aralin mo talaga siya ng aralin. Tandaan mo, napapalibutan na tayo ngayon ng pagbebenta. Lahat na lang, kahit saan ka magpunta, nagbebenta. And that is persuasive writing. And that's a skill na pwede mong aralin for you to land a job. Number 7, guys, pinaka-paborito ko din to is learn sales psychology. Tanungin mo yung sarili mo. Bakit ba ako bumibili ng mga bagong damit? Bakit ako, kapag nakikita ko yung endorser na yan, parang naiengganyo ako bumili? Bakit kapag may nakikita akong ads, parang gusto ko din bilhin yun? Bakit may mga tao na nakikita ko lang nag-hold sila ng matcha, parang gusto ko na rin ng matcha? Anong meron sa kanila? Bakit parang naiengganyo ako sa kanila? Girl, yan yung mga tanong, guys, na sobrang ganda talaga pag-isipan, no? Kasi that is part of the sales psychology, no? Kagaya ng sabi ko kanina, napapalibutan tayo ng mga businesses, napapalibutan tayo ng mga advertisement, napapalibutan tayo ng pagbebenta, persuasion. Aralin mo yan.
Kasi ginagamit yan guys para tayo bumili ng mga bagay-bagay. Tinatap nila yung emotions natin. Tinatap nila yung mga bagay-bagay sa buhay natin para makarelate tayo at bumili tayo. Na-notice nyo yung mga advertisements sa Coca-Cola. They always use family, family time, family bonding. No? Malungkot siya, tapos pagbukas ng Coca-Cola, parang magiging happy na yung family, kakain sila ng sabay-sabay, no? Na-notice mo, yung ads is soft drinks, pero bakit nila nililink sa pamilya? Kasi alam nila na kapag pamilya pag-uusapan, especially mga Pinoy, family-oriented kasi tayo, so natatouch tayo. So, parang sabi natin, para kompleto yung pamilya, bibili tayo ng Coke. Gets ba? So, that is one part of sales psychology. So, kung aaralin mo yan, guys, it's a good skill talaga na pwede nating mapagkakitaan ng pera. And you can learn this, again, sa internet. Everything is on the internet. Ang kailangan mo lang is sipag at syaga. Which leads me to my last point. Learn to take action. Ako sa mga tao guys dati na mahilig ako bumili ng mga paid courses. Yes, binabayaran ko guys. Minsan 20,000, 12,000, ganito ganyan. Kasi feeling ko that time, kapag bibili ako nito, ito na yung ticket ko para yumaman agad ako. Hindi pala ganun. Kailangan mo mag-take action. Yun yung hindi ko ginagawa dati. Dati nag-aaral lang ako, inaaral ko lang lahat, wala akong action, ganito, ganyan. And na-frustrate ako guys kasi ang dami kong binabayaran pero walang nangyayari. And it only changed when I took action one day. Nung kinuha ko yung cellphone ko and I started creating content. Yung bumili ako ng camera and I started posting videos on YouTube. Doon ko guys natutunan yung mga bagay-bagay and slowly hanggang ngayon, marami pa rin akong na-discover na ay ganito pala dapat, ay ganito pala dapat, ay ganito pala dapat ganyan. 'Di ba? So, learn to take action right now. Kung ano yung mga natutunan mo ngayon, if you're learning a language, if you're learning how to use AI, if you're learning content creation, mag-create ka lang ng mag-create, na magsalita ka lang na magsalita. Kahit nag-failure ka, kahit mali, kahit walang nanonood sa'yo. Okay? Kasi guys, the more you do that, the more mo pinapractice, gagaling ka at gagaling ka. At one day, may puputok dyan or meron dyan papatok na isang video at magva-viral. Kagaya ko, I did one video na it went viral for 20 million and that really changed my life. Kasi maraming tao nakaka-discover. At hindi ko yun ma-achieve guys if nagstay lang ako na small at hindi ko nag-take up space. Hindi ako nag-try. At hindi ako nag-try. 'Di ba? Essentially, hindi ako nag-take action. Kung hindi ako nag-take action, hindi ko ma-achieve lahat ng to. That's it. So learn to take action. That is also a very important skill. At yun lang guys, I hope may natutunan ka today. As a student, lahat ng yun guys, pwede mong aralin ngayon. Huwag mo kong sabihan na wala kang time or wala kang ganito ganyan kasi marami kang time. May time ka nga mag-scroll sa TikTok or makipag-usap sa mga friends mo na hindi mo naman mapapagkakakitaan, 'di ba? This is your chance para matutunan mo yung isang skill na magpapayaman sa iyo in the future or magbibigay sa iyo ng trabaho na nakikita ka ng malaki. So, prioritize mo na, no? Balikan mo lang yung mga nasabi ko kanina kasi those things are very money-making talaga siya and it can change your life at marami kang matututunan at lagi mong tatandaan kung marami kang skill, marami kang chances of earning more money. Sinasabi ko sa iyo yan. I'm rooting for you. I'm your kuya here. If you have questions, please comment below and see you in my next videos. Bye.